usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayag na nagsulit sa matuod, nadagan sa panghita ko. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, adlaw karon nga Huwebes, Setyembre 26 tuig 2024. Sangan sa atong regular host na si Malu Inocando Tabar, ako si Crystal Joy Filerca. Kami inyong makita sa Cable TV, pinaagi sa Cine Cebu Cable Channel 47. Ingon man live kita sa among Facebook ug dunay replay sa YouTube. Ako si Attorney John Destacamento. Ug kami mo'y makig-uban kaninyo karong buntaga, atong sugdan ang atong tulumanon sa pagsuta sa atong weather update karong adlaw gikan sa Pag-asa Mactan, pinaagi ni Ma'am Jalina Marti. Good morning, Ma'am. Good morning, ma'am and sir. O sa atong mga suking tigpaminaw. Morning atong latest update dahil sa kahimtang sa atong panahon karong adlaw. Intertropical Convergence Zone or ITCZ ang nakaapektar sa may Palawan, Visayas ug Mindanao. Samtang atong gimonitor na low pressure area sa gawa sa Philippine Area of Responsibility kay nana sa kalayong 2,475 kilometers east-northeast of Eastern Visayas as of 4 a.m. and gamay ra ang tsansa ni ini na mosulod. O para sa tong weather conditions sa Central Visayas, makasanata taog mapanganuron, ngadto na sa madag-umon nga kalangitan, inubanan sa patak-patak nga pag-ulan, pagpanugdog og kilat tungod sa ITCZ. Ug para sa kahimtang sa hangin ug kadagatan dinhi sa Kabisayaan lakip ng Cebu, magpadayon gyapon kita makasinati sa hinay ngadto na sa kasarangan na paghuros sa hangin, diin ang atong kadagatan magmalinawon ngadto na sa kasarangan ng mga pagbalon. Dinhi sa Cebu atong kadagatan kay mohunas unyang alas 3:35 sa hapon ug motaob ugma alas 3:35 sa buntag. Temperatura karong adlaw kay nasa 26 ngadto na sa 31 degrees sentigrado ug ang atong haring adlaw kay mosalop unyang alas 5:38 sa hapon. Philippine Standard Time kay alas 8:01 na sa buntag ug mo nang atong latest weather update gikan diri sa buhatan sa DUST Ma'am Janina. Kini si Janina Marte, mayong buntag ug daghang salamat. Ma'am Janina, naalami clarification, ma'am. Kanayong habagat, ma'am, kanos ani mahuman kay murag atong na obserbaran nga murag nilurang-lurang na ang sitwasyon sa atong panahon, dagan sa atong panahon, nya kanang wala na sad tay nadunggan nga mga report nga baluron ang ato ang mga kadagatan karon. So nagpasabot ba ni nga humana ang season sa habagat, ma'am? As of now, sir, wala pa ta nag-terminate sa atong habagat pero usually ang atong habagat mag-end mga October or end of sa October pero ato pagyapon kita na sir, so maging updated gyapon ta sa mga information na paggawas ni Pag-asa. Okay. Daghang salamat, Ma'am Janina Marte gikan sa Pag-asa Visayas. Mao kadto ang atong weather update karong adlaw ug karon ato nang tan-awon ang mga front pages sa atong lokal ug national nga mga pamantalaan. Atong sugdan sa Sunstar Daily. Rama, I was misled, indicted for nepotism. Sa super balita, chismoso, gibunalag tubo, grabe. Sa The Freeman, June, no moral ascendancy on Tomas as resource speaker on extrajudicial killing. Sa Banat News, 20 anyos nga dalaga nakuhaan og 3.4 million nga shabu. Sa Philippine Daily Inquirer, ex-DepEd procuring head, Vice President, gave me 50K monthly. Sa The Philippine Star, House passes budget bill, keeps 1.3 billion cut for OVP.
Sa Manila Bulletin, Marcos to sign 2025 budget before Christmas. Ug sa Tempo, Kiboloy Hunter named new CIDG chief. Mao kadto ang mga front pages sa atong lokal ug national nga mga pamantalaan. Sa atong pagbalik, atong sayran ang mga balita nga nahipo sa atong CCTN News Department. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ma, wala na may data, ma. Palod, ma. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine-Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine-Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Uksa! Ang sama kang tambulakan, kalit na kang abot. Nalantigan ni ron. Gitara ko nga gamay, gamay kaayo. Gitara ko nga dako, gamay kaayo. Dailing! Sa man ang utangan nga naam na si Muluyo dito. Upa manggod siya, inaw ikatubang ni mo Dailing kay... Tarong wa. Nganong imam kong i-apel ni Dailing ha? Huwag man ko'y labot. Kini pa nil nga! Kini! Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balikta sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ug karon ato ng sayran ang mga balita nga nahipo sa atong CCTN News Department. Naguna sa mga balita, Visayan Electric mipasalig nga magpabiling paigo ang supply sa kuryente sa Metro Cebu hangtod Disyembre. Tungod kini sa gilaumang pagsaka sa demand karong daghan ang mogamit og mga nagsiga nga Christmas decoration. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro.
Karong bare months na, nagsugod na sa pagbutang o Christmas decoration ang mga establishmento ingon man ang kabalayan. Maong gilauman sa Visayan Electric nga modaghan ang demand kung ang paggamit sa kuryente nini sa Metro Cebu ilabi na hangtod na sa Disyembre. Bisan pa man, nakita sa mga kadagkuan nga maayo og paigog gihapon ang power supply nila aron masagubang ang dakong demand ning bare months. Sumapa silang presidenteng si Engineer Raul Lucero nga kini ang nimo pasalig sa National Grid Corporation of the Philippines nganha kanila. Pero we are assured by NGCP nga ang Visayas naapagid tay sufficient power supply para ikasuporta aning increase in load towards the Christmas season. Apan, di gyapon kakumpiyansahan ang paggamit sa mga nagsigang decorations sama na lang sa parol o Christmas lights. Maong ni painumdum si Lucero sa mga tiggamitan nga kinahanglan pinasubay sa standard sa Department of Trade and Industry. Dili usab magpatuyang sa paggamit ini ilabi na katong mga baratohon apan substandard tungod kay kuyaw kaayo ni sa sunog. Usahay magbutang tag Christmas lights atong Christmas tree pero masunog di ay and mao nanoy hinungdan nga masunog ang atong panimalay or ang ato ang pinangga nga Christmas tree kay ang lights nga gigamit substandard. Hapon miawhag ang Visayan Electric gato sa tanang mga konsumidor sa Metro Cebu nga magpabiling smart sa paggamit og kuryente. Pinagi kini sa pagbalong sa mga appliances ilabi na kadtong dili una gamiton. Gian Navarro, CCTN News. Samtang Lapu-Lapu City Engineering Office may pasalig nga aksyonan ang depektosong drainage diha sa may JP Rizal Street sa may Berkado sa Dakbayan. Kininunot sa nadawat nga taho nga adunay usa ka lalaking nahulog sa drainage tungod kay wa kini tabon. Ang kasayuran ni hatod adiya ang dugang kasayuran. Gisuta kaganihang buntag sa mga maintenance personnel sa City Engineering Office ang drainage sa JP Rizal Street Block Tiendas sa Merkado sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Kinihuman nga nakadawat og taho ang maong buhatan nga dunay usa ka lalaking natuwad sa maong drainage. Pinaagi sa iyang social media account, ni padayag ang maong lalaki sa iyang nasinati nga natuwad siya sa drainage nga puno sa tubig ug walay tabon. Dugang pa sa iyang post nga wala ra hinuon siya naangol apan nanawagan kini sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan nga maaksyonan ang maong problema aron nga wala nay lain pang maamong sa maong drainage. Sa pagsuta sa CCTN News Team kaganihang udto, nakumpirmar nga wala gyud kini tabon apan wala na kini tubig. Matud sa usa sa mga nakasaksi sa mong panghitabo nga si alias Lisa, nahitabo kini pasado alas 5 ni adtong Sabado. Natagak siya diya kay nipatong na siya atong kahoy nga gibutangan na may kahoy ana ma'am nga gamay lang ba ana. Gipat may kuananan sa tao niya. Na auto balance man to siya kay wa ma-level dito ba na auto balance so naana. Mo to siya nagsak diya siya ni naumod sa may kaniri ay diri dapita. Naumod siya. Samtang nangayo og dispensa si City Engineer Perla Amar tungod sa nasinati sa maong lalaki. Apan gibutyag niya nga ang maong mga drainage adunay mga tabon apan pangtangtangon. Actually, mao lagi kanang ato ang mga linya din ha. Kanang in some cases mangkod batang-tangon sa mga taon unya purposely kay para ana nila iabo din na ilahang mga wastewater or whatever nga kind of kanang waste ba. So malagi nang hangyo ko nga sa kaniron nga insidente ron nga di unta nato na buhaton kay kanang makadisgrasya man tog laing mga tao. Idugang hinuon niya nga tungod sa mong panghitabo, gipasalig sa City Engineer nga maaksyonan kini karong adlaw ug babutangan og kasamtangang tabon ang maong drainage. Tungod kay sa sunod tuig, ipatabaho na usab ang maong drainage. Gani, ana na sa buhatan sa mayor ang budget proposal sa maong proyekto. We have already concreted the road. Ang ato ang napong isunod ang pag-rehab sa drainage line. So hopefully, budgetan nato na by next year, usa na sa atong prioridad nga ato nang ma-rehab ang maong drainage line. Samtang sa habig sa Lapu-Lapu City Market Administrator, gibutyag ni Maria Elena Caballes nga tungod kay sunod tuig pa kini ipatrabaho, kanunay lang usa kini nilang limpyuhan. Among gibuhat ani karon, amo lang ning ginalimpyuhan kay open canal ra ba? Nya mao lagi na gibuhatan sa uban og medyo gamay nga taytayan. Nya dapat lang unta careful lang kita ninyo kay mutikang lang pud kay makita man jud na canal town, kailangan ta mutikang. Crystal Joy Filerca, CCTN News.
Sa pagpadayon sa atong mga balita, panag-alyansa sa partido ni Cebu City suspended Mayor Michael Rama ug Acting Mayor Raymond Alvin Garcia hingpit nang natakupan. Kinihuman ang 200 ng may anunsyo sa ilang tagsa-tagsa ka mga partido ug magsangka sa sunod tuig nga eleksyon. Ang kasayuran ihatod ni Sheriza May Uy. Opisyal na gyud nga gitapos si suspended Cebu City Mayor Michael Rama ang Rama Garcia tandem o panag-alyansa nilang Vice Mayor ug Acting Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia atol sa presentation of probable team Rama Baruga Bagong Sugbo slate kagahapong adlaw. Atol sa panagtigom sa mga opisyales ug probable candidates, wala mo direkta pag-angkon si Rama sa pagtapos sa ilang panaghiusa ni Garcia apan mao kini ang tingog sa team Rama. Magkay musulti dito ko pabalikon. Kaimong gusto kong galingon na mga akong legal counsel, nasa ang PTA, nasa ang Rama Fiscal Law Firm, nasa ang ubang nga mga law firm nga nitabang na ako. Sa pagtapos sa Rama Garcia tandem, namugna sab ang team Barug Bagong Sugbo ni ABC President Franklin Ong kinsa magpapili isip North District Representative nga kalyado nilang Rama. Matod ni Ong ang pagtapon niya og paghatag og suporta sa team Rama kini tungod kay nakita niya nga dili siya pasagdaan og biyaan ni Rama ilabi na nakita niya kini kaniadtong unang termino niya isip ABC President sa dakbayan sa Sugbo nga wala siya pasagdai bisan pa man nga kaniadto managlahi silang partido diin membro kini sa Bando Osmeña Pundok Kauswagan. Tungod sa mga suporta ni Rama sa mga kapitana sa syudad, buot ni Ong nga mosuporta sa kandidatura ni Rama ug isip running mate pagkakongresista sa North District. After the last election from our side, during the time when I ran under the party, after that we were made to believe and understand that the party was already no more and we were independent. Samtang silang Vice Mayor Dondon Ontiveros, Konsehal Attorney Jocelyn Pesguera, Konsehal Noel Wenceslao, Konsehal Philip Sapra o Konsehal Francis Esparis gipili nga nagpabiling gihapon na sa grupo tungod sa susamang prinsipyo ug dakong pagtuo sa liderato ni Rama nga adunay kaayuhan alang sa mga Sugbuanon. Sulti nga papasalamaton kayo sa opportunity nga inyong gihatag the past 4-5 years. And again, udagan pagbalik pero gahuwan pa ta kay probable man eh. Sheriza May Uy, CCTN News. Sa laing balita, mikabat na sa 1 ka bilyon ka pesos ang balor sa ilegal nga drogas nga nasakmit sa Police Regional Office 7 sud sa 8 ka buwan ning tuiga. Samtang kapin 200 na usab ka barangay ang gideklara nga drug cleared. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Mikabat sa 1 bilyon pesos ka balor sa legal nga druga sa nasakmit sa Police Regional Office 7 atol sa 8 ka buwan nga Anti-Criminality and Law Enforcement Operations ug 206 na usab ka mga barangay nga gideklara nga drug cleared sa Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing gikan sa Enero 1, 2024 ngadto sa Agosto 31, 2024. Mutotal sa 4,818 ka mga police operations ang nahimo sa kapulisan sa Central Visayas batok sa legal nga drugas nga miresulta sa pagkasakmit sa 144,149.89 gramos nga shabu nga doon standard drug price nga 980.2 million pesos uban sa nakuha nga 1,630.2 gramos sa pinawagang dahon sa marijuana ug 28,061 ka mga punuan ug 2,000 ka mga stock sa marijuana nga doon balor sa 6 milyones ka pesos. Lagip silang nasakmit aga 1,055 ka mga ampule sa lubin nga doon standard drug price nga 121,325 pesos. Ang subsub nga pagpanakop ug pagsakmit sa legal nga drugas kabahin kini sa ilahang gipakusgan nga community-based and human rights adherent nga kampanya batok kriminalidad tungod ni mabot sa 71% sa 303 ka mga barangay sa Tibok Central Visayas ang nadeklara na nga drug cleared sa Regional Oversight for Drug Clearing Operations. Sunod lang sa 2024 mo total na sa 206 ka mga barangay ang na-drug cleared nga kabahin sa Barangay Drug Clearing Program. Doon na pa'y 30 ka mga barangay sa ipaubos sa deliberasyon karong Huwebes, September 26, 2024 nga i-validate sa mga membro sa Oversight Committee nga naglangkob sa PDEA
NBI, PNP, Department of Health, local government units o guban pang government agencies. Si Police Regional Office 7 Director Police Brigadier General Antonio Averin mipasalig nga parayon ang kapulisan sa lang subsub nga kampanya batok sa illegal nga drugas inabagan sa ubang stakeholders o sa komunidad. Dili usab sila muhunong sa tinguha sa anti-criminality campaign aron nga magpabilin nga malinawon og luwas nga puy-an ang Central Visayas gikan sa mga kriminal. Arnold Bustamante, CCTV News. Sa atong uwahing balita, laing nagpasabong og kaka nga gireklamo sa mga silingan nga grabe kasaba, gironda kagabi sa kapulisan dinha sa barangay Punta Princesa ning Dakbayan sa Sugbo. Upat ang nadakpan samtang lain ang usa nga nakaiikya sa maong operasyon. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Arnold Bustamante. Bungkag lampinig ang mga nagsugal pinagay sa sabong sa kaka sa Doña Maria 1, Barangay Punta Princesa, human rondaha sa mga sakop sa Labangon Police Station nga may resulta sa pagkasikop sa upat ka mga tao samtang usa ang nakaikyas. Ang mga nadakpan mao sila ga John Kent Antoki Chugangko, 41 anyos, residente sa poblasyon Sibunga, probinsya sa Sugbo. Kirby Katulong Daal, 24 anyos, taga B. Rodriguez, Barangay Sambag 2, Dagben Sugbo. Lariver Morastil Kabahog, 53 anyos, o Liumar Pancho Padigos, 31 anyos, puros taga Doña Maria 1 sa Barangay Punta Princesa. Samtang nakaikyas gilang si Juvie Istaniel. Nasakmit sa mga operatiba sa pagpangulo ni Police Lieutenant Raymond Calia Robanes, ang Deputy Chief sa Labangon Police Station, ang usa ka improvised spider ring nga dunay PC og ang unom ka mga box nga dunay sulod nga unom ka buhing nga damang. Lakip na ang 2,020 nga kwarta sa sugal. Mato ni Police Major Iranio Regidor, ang hepe sa Labangon Police Station, nga nakadawat sila gatawag sa telepono labot sa kasaba sa mga tao nga nagsugal pinagi sa sabong nga kaka nga nakatugaw na sa mga residente sa Repita. Dali nila nga girespondihan og ilaga na abdan na agabaw nga mga suspitsado nga naglumba na unta sa pagpanagan. Ang panagunitan sila sa mga nakasibilyan nga mga pulis. Dugan ni Regidor nga makadaghan na sila nga makadawat og reklamo sa mga mulupyo sa lugar. Tungod ka apil naman ang mga bata nga magsugal. Gani ang tawag sa telepono nga dulan sa 50 na ka mga tao ang nagsugal niadto nga Martes sa gabi. Apan sa pag-abot sa mga pulis, naglumba ni panagan palayo sa lugar. Kalapasan sa Presidential Decree 1602 ang ipasaka sa Labangon Police Station batok sa mga suspitsado. Arnold Bustamante, CCTV News. Maukad to ang mga balita nga nahipos sa atong CCTN News Department kanyo nakita kagahapong adlaw sa Sairi 47. Sa atong pagbalik maghiskot na kita og pipila ka mga isyu nga manginlabot ang lungsod ug ang nasod. Please stand by. Hello, Cebu. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay. Unsa man kang tambulakan kalit lang abot nalandigan ni ron. Gitara ko nga gamay, gamay kaayo. Gitara ko nga dako, gamay kaayo. Dailing. Sa man ang utangan nga naa na si mong luyo dito. Wa manggod siya inaw ikatubang nimo Dailing kay. Tarong mo. Nganong imong kung iapil ni Dailing ha, wa man koy labot. Kini panil nga, kini.
Come October 4, 5, and 6, another gathering will be held in Cebu City, the first National Charis Conference, which is open to all charismatic communities, realities, and expressions. Hosted by the Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals, the event will have interesting workshops and topics to help us grow in our various charismatic gifts and charisms. Watch out for more details about this event from our host BCBP in the coming days. Meantime, let's be ready to join these gatherings and pray for the outpouring of the current of grace in the Philippines. For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight that transmission to your home. Sini Cebu Offers you to have fiber optics. for your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight that transmission to your home. Sini Cebu Offers you to have fiber optics. for your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy, unya arita sa tong pagisgot-hisgot, partner. Ganina kay dunay news item or ganina ba to gahapon dunay news item nga ang ombudsman partner nakakita og probable cause to indict former Cebu City or suspended Cebu City Mayor Michael Rama sa nepotism nga case niya nga giatubang karon diha sa ombudsman partner. Okay, kana ang nagpasabot partner nga mopadayon ang iyang kaso diha sa ombudsman. Okay. Ang mong kaso partner kay mo ni ang gireklamo sa usa ka ginganlang Junel sa SEDA or Inday Josa or Hosa ni Chongbian Osmeña. Mo ni siya ang gireklamo last, I think this is still last year, January 2023. Yeah, January of 2023 may file of complaint ni si Inday Josa Chongbian Osmeña against Rama dito sa Kauluhan, ombudsman sa Central Office, tungod pa kay gi-hire kuno ni Mayor Michael Rama ang duha ka igsuon sa iyang asawa. Nga mao sila si Elmer Jimenez Mandanat o Gomer Jimenez Mandanat as casual employees at the City Hall. Nya do na may kining provision sa tong balaod partner nga dili pwede maka-appoint ang appointing authority o within the third civil degree of consanguinity unless ang position is confidential in nature. So in this case, ang ilahang position kay as casual employees man wa man sad giingon nga confidential. So mo to nga gi-filean og kaso si Mayor Michael Rama mahitungod sa mga provision in violation sa provision sa gitawag nato og Anti-Graft and Corrupt Practices Act partner. And I think murag ready ra man to sila mo file og unsa gitawag na partner kanang Mo file kuno sila motion for Motion for reconsideration reconsideration. partner sa decision or sa ruling sa ombudsman finding probable cause. Ang pasabot magud ani kung maka-find na og probable cause or reasonable certainty for conviction ang ombudsman, mupadayon ang kaso, ma-elevate ni ngadto sa Sandigan Bayan kay magpadayon ang kaso. Nya
pero ang battery of lawyers ni Mayor Michael Rama nga naglangkob nila sa iyang anak nga si Attorney Mikel, and then doon na patoy si minsa pa man to si Attorney Colin Rosell man siguro to. Attorney Mikel, Attorney Colin Rosell og si napatoy usa partner atong pangitaon. Okay. Basta tulo to sila ka lawyer partner, and Attorney Joselito Anthony Bayna, sila maingon partner nga kini nga ruling sa ombudsman dili pa ni final, and they plan to maipresentar ang ilahang merito sa ilang kaso pinaagi sa ilang motion for reconsideration. So matod pa ni Bayna partner, Attorney Bayna nga we are ready to confront this latest resolution head on, and we are confident that Mayor Rama will achieve justice. Mayor Rama will file his certificate of candidacy as scheduled, and we lawyers agree that only God can stop him. Muna iyang bold statement ni Attorney Bayna partner. So I think partner unsa may if kani padayon niyang case partner is there unsa man na pa siya I think di ba mobalik naman ni siya by mahuman iyang suspension by October. So kani nga nanapod nila in kaso partner, is there a chance nga makabalik na siya or unsa man? Yeah. Ang kana iyang suspension nga 6 months partner, it's preventive suspension. So kay preventive suspension na once nga mahuman na ang iyang 6 months, unless i-extend sa ombudsman, which I don't think ilang i-extend since naa na may finding of probable cause. So whether it's likely partner na mobalik na si Mayor Michael Rama diha sa City Hall. And the fact partner nga doon na siya kaso nga giatubang sa ombudsman kining nepotism case, bisan pag doon na siya kaso ongoing nga kaso sa ombudsman, still Rama can still file his certificate of candidacy and can very well run for the position of mayor or any other position for that matter, because there is still no finding of guilt, and there is no decision saying he is perpetually disqualified from running for public office. So possible makalingkod na ni siya balik partner, although napay ongoing nga case sa ombudsman. Yes, kana tinuod na partner niya sa iyasang side, in fairness to Rama, in his counter affidavit partner, ang ingon siya nga no wala ko kahibaw nga ako sa akong gipangsaynan nga mga dokumento, kay part de ato mga dokumento kay mauna de ito ang employment contract with sa iyang duha ka brother-in-laws. Yes, the two brother-in-laws. Kay imagine at that time 2023 transitional period pa man kuno to siya after the passing of former Mayor Edgardo Labella. So murag daghan ko ng mga dokumento nga kinahanglang pangsaynan diha sa iyang lamisa. Niya wa siya kabantay nga iya lang gisaynan tanan mga dokumento without inspecting them. Wa siya kabantay nga usa day sa mga dokumento mao na day tong employment contract. But ni himakak siya kay from the very beginning kuno ang iyang pangangkon nga from the very beginning iya na jung giingnan ang iyahang asawa ko no nga if ako man na silang hiron dili as casual employees but as confidential employees, but apparently wala sila nahimong confidential employees. Okay, so murag na nandipat day ni si suspended Mayor Michael Rama, but although I think kana bawi sa gingon pa nila partner mo bawi na lang ni sila sa ilang i-file nga motion for reconsideration. Sakto ba na partner? Motion for reconsideration partner. And then kana sa partner kining again, the timing partner. Lagi. The timing. Nalapod yung timing na partner nga hapit na ang filing sa certificate of candidacy. Yeah, it's not to question the ombudsman kay ang ombudsman nag-follow man gyud na sila sa naamo gyud na sila kaugalingon sad nga mga pacing sa ilang pagdesisyon sa mga kaso, ilabi na kay ang ombudsman sa daghan nga giatubang nga mga kaso, daghan nga mga gipang atubang nga kaso na daily basis. So muna nga dili ta makabasol sa ombudsman, but kini do you think this will hurt the candidacy of Mayor Michael Rama partner? I think murag at some point siguro makakuan ni partner kay murag wala pa gayon siya nakabalik sa iyang posisyon na pod nila in nga kanang kaso against him, but siguro partner mo makita man nato gud nga kanang murag porsigido man gud siya, so willing raman pod sila mo fight sa kani nga kaso. So I guess murag wala pod di sila naapektuhan kay syempre murag siguro murag sa mga politicians partner expected na jud nila no nga kanang if ever magani nagsingabot na ang filing or doon ng election murag nagud ni mga kanang
ingani mga kaso nga i-file against them. Siguro they are prepared na siguro sa mga ingon ani nga mga panghitabo. But walang gud siguro sila gi-expect og nga karon lang pod, very timing ra pod ang unsa ni katong nakualan nga na probable cause ang reklamo against him. Yeah, and just to clarify, partner, kanidi ay kasuhang nepotism case. Lahi ni natong kaso wherein kaso karon diin gi preventively suspend si Mayor Michael Rama. Kay kanang iyang preventive suspension karon mahitungod na atong non-payment of salary sa upat ka regular nga City Hall employees for almost 10 months. But kining finding of probable cause para ni siya sa kaso nga katong iyang gi-hire ang duha ka igsuon sa iyang asawa. So lahi sa siya nga kaso. So then dunay possibility, partner, nga after aning nepotism case mo progress na sadto, mo move na sadto ang iyaha unyang kaso mahitungod sa non-payment of salaries of 4 regular employees at the City Hall nga maoy hinungdan sa iyang preventive suspension karon. So duha din ni siya ka kaso, partner, iyang gi-face diha sa ombudsman. Okay, so kana ato lang ning kuanan, partner, no, let's wait lang sa unsa kanay mga next nila nga mga steps pod ani sa party ni suspended Mayor Michael Rama. Unya ari ta sa kuan, partner, ba I guess kakuan baka, partner, sa Senate, no, si former Mayor Tommy Osmeña murag na-invite man to siya last, paano sa man to siya na-invite last week i-invite siya. Nakakuan ka, partner, i-invite ta po siya balik for tomorrow, partner. Okay, pabalikon siya. Unsa man ihang buhaton dito, partner? I think for kuan siya sa kanang talking about extrajudicial killings. And then kani sa atong headline ganina sa The Freeman, partner, katulagi si Cebu City Councilor Pastor June Alcover kay murag gi-question niya ang moral ascendancy ni former Mayor Osmeña talking about extrajudicial killing. Kay giingon pa ni Alcover nga he is alarmed by the timing of the invitation. So mo to nagpatawag siya og press conference kagahapon. So ang iyang gikuan, partner, nga matud pa ni Pastor John Alcover, partner, nga kining questionably man nga inyong imbitaron si si former Mayor Tomas Osmeña kay Osmeña has not been consistent with his position on EJK. Magpaling-paling kuno ang iyang position, usahay kuno okay ra siya sa EJK. Na say other times nga dili okay, ngano mang-invite man mo og tawo nga kaning paling-paling ang posisyon. Sa giingon pa niya, partner, nga nganong niingon siya nga wala siya moral ascendancy, it's because during his time daw there were already EJKs. Kaysa giingon ni Alcover, on August 21, 2018, when Osmeña was still the mayor, Osmeña announced that he would continue to give a reward of 50,000 pesos to those who can kill ninja cops. So ang term nga ninja cops daw, partner, was a label on police officers involving in the recycling and reselling of illegal drugs they seized during legitimate police operations. So giingon niya, partner, katong mga killings nga gi-encourage ang pulis nga tagaan niyag tag 50,000 pesos kining kwartaha gikan ra ba kini sa panudanan sa Cebu City. Okay, so mao lang na mag-ingon si Pastor John Alcover nga ayaw na ninyo imbitaran ng usa ka tawo nga at some point nanuhol man sa dayog pulis nga makapatay og mga kriminal. Mao ba na katong mga ninja cops nga mo kuan. So murag nakaingon lang si Alcover ba nga murag lisod ba na mo nang iya kunong suwatan. Alcover said he would write to Congress to caution them about Osmeña's potential actions during the hearing to ensure a balanced perspective. Kay para sad makahibaw ang tanan kay kung hatagan ba gud natog avenue si former Mayor Tomas Osmeña nga makasulti, matod pa ni Pastor John Alcover nga he might use that avenue or that opportunity for his political gain, and then that would be unfair considering nga in the first place dili man inana ka consistent ang stance ni Mayor Osmeña, former Mayor Tomas Osmeña, when it comes to EJK. Ang gingon pa pod ni Alcover, partner, no, nga ang point ani is he the right person? So murag lang niya gusto i-point out ba nga siya ba ang right person para mo testify about EJKs kay sa gingon pa niya
maayo ni nga gihimo nga gi-expose niya ang EJK. Pero ang pangutana, siya ba mismo wa ba ma-involve aning EJK? So murag siguro kanilang gud iyang punto nga nagpasalamat siya ni nga gi-point out na niya ang EJK, pero siguro ang gusto lang niya nga katong mo testify is katong mga tao jud nga wala na involved gud aning EJK. Sa iya mong para mong gud sa iya partner si Mayor Tommy Osmeña kay murag siguro not fit to testify or to talk about EJKs kay sa gingon niya wala murag na siya practice pud ani or kanang Kung sa ato pa, kung sa in journalism pa partner atong tawagan na polluted source ba. So dili ka mang-interview og polluted source kay kana nga source of course mo kuan gyud na siya na siya vested interest na siya personal interest, dili ka maka-expect og something that is neutral and objective from that source. So pananglitan si Alcover, he recalled that under the Osmeña administration ni adtong 2009, duna kunoy 202 ka mga killings that were recorded. In 2009 pa niya, wala pa ni sa panahon ni Presidente Duterte. Unya, Alcover also highlighted that Osmeña had even offered the 50,000 cash assistance to police officers who killed criminals involved in illegal drugs. So para kang Alcover, Osmeña was encouraging killings, and that is not justice, matud pa. During this period, 2 other mayors supported EJK. Si former President Rodrigo Duterte when he was still mayor of Davao City, and Vicente Emano of Cagayan de Oro. So, anong inyo mang inviteon ang usa ka tawo, usa ka mayor nga about sa investigation about EJK when he himself apparently encouraged that during his time. That's the point of Councilor Alcover. Yes, and sa katong giasto siya sa mga reporters partner kani si Alcover nga naaba siya person in mind nga ma-think kung kinsa ang fit ningon na siya partner nga wala siya as of the moment, he did not have anyone in mind, but more encourage niya ang Congress nga the Congress could find another person or someone else nga mo speak about aning EJK instead of Osmeña. Yeah, sa iyang bahin partner si former Mayor Tommy Osmeña, ingon sad siya nga di na kumutubag anang Alcover ay mga akusasyon ni Alcover kay take note nga si Alcover previously iyan akong gitawag nga public enemy number 1, and then iya sang gi-label si Alcover nga one who the councilor had once been a communist. He is just trying to get public attention, or he will field his bullies declaring why kulba. He is not worth answering. So manay tubag ni Mayor Tommy Osmeña. Batan-aw na to kung unsa ang mga ipambulgar sad ni Mayor Tommy dito sa kauluhan kabahin aning ongoing investigation sa EJK. And we submit to the wisdom of our congressmen and congresswomen who are leading these investigations at the House level, nga ilag yung masuta ang tinuod regardless sa source of information. So I think sad ila man sadang ma-verify later on ang mga information nga ihatag ni Mayor Tommy Osmeña, kung doon naman gani information nga sila makuha gikan niya. Yeah, siguro kuat ka ng sa part mo to sa side ni Alcover, but siguro what if day ka ng helpful good day pud ni ang makuha nga mga information gikan ni former Mayor Tomas Osmeña, no? So let's wait lang siguro unsay kay murag ugma man ni may tabo partner. This Friday, September 27, or I think that's this Friday na makuan. Ngay imbitahan siya sa Senate. Kay I think last week mergamay ra kito yung exposure sa Senate. Nilupad pa to gikan Cebu to Manila anya man siguro to kaabot og 5 to 10 minutes iyang exposure dito. So karon atong tan-awon ni kung taas-taas ba kaniyang exposure dito sa iyang pag testify about EJK. Wala siya partner. Anya? Anya do napatay taas-taas nga panahon partner sa atong programa. So unsay atong sunod nga agenda nga hisgutan partner? So wala pa kay nakita andra partner? Well, kaning kuan siguro partner, okay naman ta sa kining sa election, doon na naman to'y kuan, nideklara naman to ang team
kusog ni Mayor Acting Mayor Raymond Alvin Garcia, nya ang team barog ni suspended Mayor Michael Rama magpaabot ta partner kung kinsa sa diri sa kinsa paylain mo join sa sa kuan sa bugnong Lugaynon diya sa So Cebu far City. sila palang duha partner, no? Sila Ang pang ni duha ang Nicolau. nagparamdam ang ni kuan ni galaw sa baso. Ang uban siguro partner wa pa ni murag kanang gusto ra ni sila surprise kay basig kanang dili lang sa magpahalata ba. Ang uban ba mo file ni adto pa ni sa October 8 kanang last day. October 8 di ba ang last day sa filing of COC? October 8 mura mo maguro na partner and then kining I just wondered partner ba kung wala ni sila nagsabot nga for example katang ang kusog ni adtong Lunes man siguro to sila and then ang barog dayon pag Martes. So I just wondered nga nagsabot ba kani sila nga dapat di sila magdungan partner no kay kung magdungan sila partner kinsa sa kay coveran sa mga taga-media partner. Ang taga-media na lang siguro ang maglibog ani partner kung asa sila mo adto nya. Imagine na if magdungan pagod ni ang time set ba pero siguro partner klaro kay ni nga wala kay syempre gusto ba ni sila kanang ma-expose ba. So for example, kung nakahiring ni sila ang taga-kuan nga, mao ni nga pizzaha, ang pikas pod nga party, ay ari tadri kay murag di pwede nga kanang makigdungan ta nila kay ang attention sa tao partner makuan ba ya? Unsa ni? Ma-divide. So gusto kani sila kay kanang ginahang gusto man ni sila exposure labi na karon nga hapit na ang kaning filing sa COC so gusto sila magpakita sa tao so gusto jud sila kuan kanang masolo nila ang time ba or makuha nila ang attention pod sa media nga sila lang ang mag-cover pero kuan bitaw no kanang very timely ra pod gayo ba nga naguna ang unsa talaga kusog niya ang barog. So mo na partner nya dayon kining lagi kay hapit naman ang filing of candidacy then hapit na sad mahuman ang hapit na ang deadline sa registration for new voters. So adto na mo sa inyong mga respective COMELEC offices sa mga lungsod diin mo gusto magpa-register. If you are at least 18 years of age on or before election day, if you are a resident of the Philippines for at least 1 year and 6 months in the place wherein you intend to vote immediately preceding the election and not otherwise disqualified by law. So magpa-register na ta kay para maka-exercise ta sa atong right of suffrage. Kay para asa ikaw partner, asa ka man ka nagpa-register partner? ako rehistrado pa ko partner na akong registration sa Medellin. So every election mo uli jud ko sa amo a partner whether barangay or national elections or midterm elections adto ko mo vote. Kay that's my promise to my hometown nga ako jud na siya vow to my hometown nga adto ko mo exercise ako ang kuan katungod sa pagpili. Ako bisag ako partner adto pod ko sa asawa mo pod dong to sumulabang pa jud tag islaan. Marag wala na mahabilin ani sa marag Sir Dennis nagpaibaw na daan nga marag dili siya maka-duty inig election day kay mo votar pero I think na may absentee voting for media personnel partner so pwede ka maka-vote. But only for mga national elections, national posts. Walay labot ang mga local posts. At ang mabutaran ra, I think, senators na siguro, og ambot lang kung appeal ang position of congressman or congresswoman or representative, and maybe party list at siguro appeal, but dili ang katong mga mayors, dili pwede ang mga local positions. Ito kay mo na kung giwonderan partner ba? Kanang pado kanang election nya kita diri nga kanang naasa lain pa sa laing dapit pa ta ng atong hometown nga mo biyahe nya mura akong gikon unsa matong unahon ani labi na natas media and kana sa pagbotar ba so mora dito for sang national lang nya about ng mga barangay level dili jo wala na absentee voting partner you have to be there I think kay ang ilaha man gud ana kay dili man gud sila maka-print og kaning ballots nga murag nga specific jud to a certain municipality kay of course daghan ra ba kaayo partner so muna nga ang ilalang ballots nga i-prepares katong for national position so mo na siya but
pwede ra mo guro na partner adto kadaan nya dayon sayo ka mo vote nya dayon magdagandagan na sa kag-uli dere. Unya kay 6 hours ba bitaw na 6 hours ba bitaw na partner man tag maka-timing lang tag unsa nang biyahe sa Mactan to Bantayan Island. Oo, 30 minutes Friday and Sunday raman ata siguro na. Nya matimingan tag election nga na as Monday to Thursday. Adi mo sa pasakyo na lang kag private jet partner. Para ni Mayor Alice go. Gikan sa Indonesia or kung nagtan-aw de si Miss Malo nga naaron sa ambot kung asa si Miss Malo. Hello dia Miss. Sa lain country si Ma'am Malo karon. Okay na aday sa lain country. Okay, may pa si Miss Malo da kay nagbakasyon adi ay work to iya. Kuan ko no. Nagpadungog-dungog naman ni Mama like balik daw ni Mom kay siya na pud ang mag out of the country. Dili trabaho sa ta kay murag kuan pangbugas. Wala ko na labaron sa Mama pay di pating Manuel no. Labangonon patag weekend. Oo. Bitaw so kato murag pero nga na partner ba? For example kana di ba I think tulura man siguro na ka if dili ka kabutar thrice mo na matangtang na kas ma-disenfranchise ka sa listahan meaning ma-stricken off ka sa record sa COMELEC. Kung ang COMELEC sad kay inana sila ka keen sa pag monitor or pag-maintain sa ilang mga records. So 3 consecutive elections nga dili ka makabutar, wala ka nga toy record, wala ka nakapirma didto nga ikaw nakabutar, na possibility nga matangtang ka sa listahan and then magpa-register sa kagbalik, go back ka sa process. So mas maayo nga kung naay opportunity nga makabutar na lang sa jud. Ito ka ato po ikuan partner labi na kanang uban nga naataon sila yo ng trabaho ba no nga kanang mahal-mahal jud ang plite pabalik. So, I think mo nakasabot ra pud siguro ko partner ang uban mo transfer na lang gid na sir, for example mo settle na sila dire sa Cebu City nga taga probinsya sila sa Sugbo nya ari na gud sila nga night times nga di na gud sila ka uli ba, so mobalhin na lang gud dire magpa-register. Pero ikaw partner mo nakita jud ako murag bisag asa ka kuan gud partner naka sa dire sa city, di ba? Nami sa Talisay karon. Pero wala ko nakita partner nga willing ka mobalhin partner. Okay. Pero murag kuan gud siguro sa ato partner no kana nature na pud ba nga kaw nang asa gud atong hometown kay murag lisod talikdan. Yeah, mao na gitawag nato og kuan kining mao na ang ato ang domicile. So even if we leave that place, ato nang biyaan nga place, we always have an intention to return. Sana all, sana all kay balikan. Agoy. So mo na siya partner, domicile ang tawag ana in under our election laws. Okay, a place where even if you leave, you have all the intention of returning. Malay guys, bitaw no busog kita siguro bisag asa ta dalon sa atong mga tiil no bisag ato na patag international or mobalik ra gud gihapon ta sa atong hometown. Pero sana usig uli attorney. Wala pod partner kay busy ta sa ato ang mga tahas dinhi sa syudad. Ubay-ubay man tag tahas, so kining sige tag kuan diha sa sige ta tudlo man sa ta partner og mga new generations of future journalists. So nagtudlo sa tadiya sa Cebu Normal University partner og mga communication students, mga journalism students. So mo nang medyo busy pagid tarong mga panahon na partner, but no regrets because ato man sad nang duol man sa ato ang dughan partner ang pagtudlo. So sa katong mga gusto ga makato ng journalism adto mo eskwela sa wala jud kay gisulti ang partner. Naara gyud na ninyo kung asa mo gusto because that's your right kung unsay pilion ninyo nga mga eskwelahan. Pero sabi ngano naman pero kung kining gusto mo makakita nako alam na kung gusto mo kita attorney na ano na mo kuan CCTN. Pero di gid ninyo madakpan kay as an attorney kanang daghan kay ni siya mga bookings every day. Bookings. So adto pa ni siya after karon attorney sa man imong buhat magna kay klase. So karon na kay klase since karong udto, pero atong hisgutan partner ang mga activities kay nahitabo last week partner kay ang mga media in Cebu kay busy kayo sila partner kay mao to ang Cebu Press Freedom Week. Agoy mo nagpadong na pud ninako. Ang kining Cebu Press Freedom Week mga higala mao ni ang celebration diri sa Cebu to mark or to commemorate the sacrifices and katong mga
mga experiences, harrowing experiences and ordeal nga nahiaguman sa pipila ka mga journalist panahon sa martial law ni adtong 1970s, partner. So because of that, to honor sad our fight for press freedom, mao ni nga every year in Cebu, ang tanang mga journalist ang taga-media in Cebu, ilang kalimtan ang ilang competition, mag-uban sila sa mga nagkadaiyang mga activities, dunay mga sports activities, dunay mga forums, dunay daghang mga kalihukan, dunay fun run, dunay basketball tournament, nya nasa mga paraffol na gani akong partner. Swerte kaayo ni unsay mo nadagan, partner? Ato tagsa-tagsaon. Ay mo daghan siya og nadag mo gani beginner's luck. Lagi bitaw ko ga-expect ato partner. Kay syempre pila ba ka buktaw ng mga journalist diri sa Sugbo, 100 plus or 200 plus niya. Usa ka sa Kadaog siya brand new nga cellphone. So mo nya dayon unsa pa imo mga other nga nadagan? Kuan bike. Mo na bike. Unsa man ni mountain bike? Dili Kiddie ka bike. Kiddie bike. Nakadaog lagi tag bike partner pero kiddie bike, pero grateful gihapon kay naman tayo pwede man nato kanang mabaligya para kuan or pwede ra pud sa mga pag-umangkon ni ngana. Yes. Pero aside from napay cash, dagan man actually, pero kuan pud to siya partner. Lingaw gud day siya kay murag syempre beginner man ko ani, so pero ato na nakita ba nga despite bitaw sa mga sa kompetensya, kay syempre sa field man gud labi nang di mo gud na malikayan nga naay mga kompetensya nga mag-una-una og kanang mga balita or ma-outscoop nga na, pero pag abot dito kay makita nimo nga kanang united as one ba one Cebu. United as one ang mga journalists, pero makuan bitaw nimo nga unsay kanang daga pun tay unsa tawag camaraderie. Yes. So and then we take pride in the celebration of Cebu Press Freedom Week because this is the first of its kind, or this is one of its kind lang in the entire Philippines. Wala ni giselebrar anywhere else in the country, diri lang sa Cebu. So kanin every year we celebrate that leading to the anniversary of the declaration of martial law September 21. So kana congratulations sa mga nakadaog, partner. Congratulations to me. So, Hopefully na pa nga luck next year. Naaman dyan ng mga raffle, partner, and then kining hopefully sad nga katong mga ni-attend sa forum, especially katong mga estudyante na amoy mga nakatunan, and I think daghan mga nindot nga forum. So for example, ang GMA 7 nagkuan sila og master class with Miss Malu man siguro to and Sir Rafi Tima. And then ang Freeman nasa sila mental health forum, and then ang CDN nato sila murag something like how to deal with your finances, something like that. And then ang Sunstar Daily kay nasa to sila launch nga murag kining junior journal program dito sa Carlos Gothong Memorial National High School man siguro to murag it's a program inviting mga youngsters, mga high school students or college students to as early as now participate in the delivery of news. Nice bitaw na dagan kay to murag kuan kay to nga week, partner, kay ari dagan kay ang mga media outlets nga ni reach out sa community about kani atong work or the nature of media. Okay, so ana tay igong oras, partner, ato nang ipadangat ang giandam ni Tatay Dudong Nimshuwa nga pulong og kinabuhi. Ang pulong mo, ang iwag sa dalan ko. Pagkanindot sa katalanawon, na imo makita ang managsoon nga nagminahalay, ang maguwang nagatiman siyang mangod, mauman kini ang sagad nga may tabo sa kapamilya. Ang maguwang mo'y mugiya sa mangod, manalipod siyang mga igsoon o mutabang sa bisan unsang pagi. Ang pamilya usa ka gasa gikan sa Ginoo. Family loves you, encourages you, motivate you, and uplift you. Kini usa ka lig-on nga pundasyon nga imong masandigan sa panahon sa imong kalisod.
matang sa pamilya nga namungna gikan sa imong relasyon sa Ginoo. Ug mo kini ang imong mga higala diha sa simbahan o sa community nga naisakop ka. Busa, ang ngayon natong pasalamatan ang Ginoo sa iyang paghatag ka nato nining matanga sa pamilya ug ato kining ampingan sama sa usa ka bahagi. Kaysa Salmo 133:3 na kaingon, pagkaayo o pagkanindot kung magkahibo sa pagpuyo ang katawan sa Diyos sama sa managsul. Mga igsoon, mo kini ang pulong nga naghatag kanato kung kinabuhi. Magampok kita. Langito nga mahal, kami mong pasalamaton kayo nining imong gasa sa among pamilya. Ang among pamilya mo ang among bahandi. Busa panalit di kami gikan sa Espiritu sa pagkamabahin-bahin o musuhay sa pagguba sa among mga relasyon. Kining tanan namong gipangayo pinagi sa imong bugtong anak kay Hesus Kristo. Amen. Ang samahan sa anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang iwag sa dalan ko. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dudong Limchua mo'y nagtapos sa atong tulumanon. Daghang salamat, Philippine Airlines. Unya, thank you sab kang Archbishop Jose Palma, Nanay Diana Limchua ug Tatay Dodong Limchua. Daghang salamat sa among news manager, Sir Dennis Tabar, sa TOC, Sir Robert, Ma'am Inday, Sir Matmat ug Ma'am Joanne. Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond, Sir Bruce ug Sir Ferdy. Daghang salamat. Wala na tay igong oras, partner, manamilit na lang ta. Sangan sa atong regular host nga si Malu Inocando Tabar, ako si Crystal Joy Filerca. Ug ako si Attorney John Destacamento. Daghang salamat sa inyong pagpakig-uban namo karong buntaga. Ug mag-adlaw na pod sa programang Hello Cebu, Mayong Buntag, Pinoy. Hello Cebu, mayong buntag, kasunta ang kahayag nga usa ka pagtuo, usa ka tingog,